Okay, so ang gagawin naman natin is yung sa selection sorting. Ano bang meron dito? So yung ating array, same lang din kung ano yung array element natin kay bubble at kay insertion, same lang din. Same lang din ng length yung ating ginamit at yung discussion about sa pagkuha ng length is na-discuss ko dun sa may bubble sort. So ilagay ko na lang dito yung 4 na length. And then, meron tayo ditong function para sa pag-print ng array, yung traversal. So, na-discuss na din natin to nung midterm. So, ang kailangan natin is sa selection sorting. Ano bang meron sa function na to? So, check natin yung content ni selection sorting. So, meron tayong passing value para kay array at kay n. And then, sa loob nun, meron tayong loop. Okay, so yung una natin gagawin is, i-assign na natin si 0 kay i. So, lagyan natin 0. And then, i-compare daw natin yung laman ni n-1. So, ano ba yung laman ni n-1? So, n, 4, minus 1, magiging 3. So, i-compare daw natin, si i ba, mas mababa ba siya kay n-1? Kung mababa si i kay n-1, so lagyan natin true. And then, pag nag-true, pasok tayo dito sa loob ng ating for loop. So, ang gagawin natin is, yung naman doon ni i, mapupunta kay min index. So, dito siya mapunta. Okay, kung napunta na siya dyan, ang next nating line ng code is yung ating inner for loop. So, ano bang meron dyan? So, yung naman daw ni i plus 1, so ang i natin is 0 plus 1, so magiging 1. Ilalagay daw siya kay j. Yan. So, yung naman nito mapupunta dito. And then, kung na-assign na siya, i-compare ulit natin, yung naman ba ni j ay mas mababa ba siya kay n? So, kung true, ang gagawin natin next is papasok tayo sa loob ng inner for loop. So, ano bang meron dyan? Compare natin yung laman ni array j kay min index. So, ano ba yung ating index ni j? So, ang index number ni j is 1. Okay, so based sa ating element, ang 1 is 34. Okay, and then check natin yung laman ni min index, 0. Okay, so, dito 0. And then check natin yung kanyang element, so 64. Okay, so ngayon, compare. Mas mababa ba si 34 kay 64? Okay, kung true, dahil true naman siya, is, gagawin natin, yung laman daw ni j, okay, yung value niya, is ilalagay daw siya kay min index. Yan, magiging 1 na, dahil nagkaroon siya ng assignment operator. And then, increment natin ngayon si j, magiging 2. Okay, kung 2 na si j, tatanungin natin, si 2 ba, mas mababa ba siya kay n na 4? So, pag true, gagawin natin is, tatawagin ulit natin yung laman ni index j. So, ang index j natin is 2, at yung kanyang element is 90. Okay, kung 90 na, compare ulit natin siya. Ano ba yung index ni min index? So, nakalagay 1. So, based dito, ang 1 is element 34. Okay, tanong, si array j ba, mas mababa ba siya kay min index? So, yung 90 ba natin, mas mababa kay 34? So, dahil false naman siya. Okay, so, ang gagawin natin is, skip natin itong if na to, and then increment si j. Magiging 3. Tanong, si 3 ba, mas mababa ba siya kay n? So, kung true, true naman siya, gagawin natin, check daw natin, ano ba yung naman ni index j? So, based dito, ang index j natin na value is 3. Okay, so, ang kanyang element ay 10. And then, yung ating min index naman, nakalagay dyan, 1. Okay. At yun is, ang value niya, 34. Okay, so, si 10 ba, mas mababa ba siya kay 34? Dito. So, kung true, dahil true siya, gagawin natin, i-assign daw natin yung value ni j papunta kay min index. So, yung laman nito, mapupunta dito. So, magiging 3. Kung naka-assign na, i-increment natin ngayon si j. So, magiging 4. Okay. Si 4 ba? Mas mababa ba siya kay 4? So, dahil walang equal sign, ibig sabihin, magiging false yung ating sagot. Kung false, ibig sabihin, exit na siya sa for loop. Ang gagawin niya, yung laman daw ni array I, ilan ba yung I natin? 0. Okay. Yung array I daw natin, which is 0, yung index, dito ko lang. Adjust ko lang muna. Yan. So, yung naman daw ni index 0 na 64, mapupunta daw siya kay temp. So, 64. Galing dito, mapupunta dito. Okay, so, then, ang gagawin natin next is, yung min index daw natin. Ilan ba yung min index natin? Dahil napalitan na yung min index natin, naging 3 na. So, ibig sabihin, 3 na yung nakalagay dito. So, based sa kanyang index number, ang value ni 3 is 10. Okay, so, dahil 10, yung naman daw ni min index natin, mapupunta kay array I. So, ito, mapapalitan, magiging 10. So, ika-cancel ko na itong 64. Yan, magiging red na siya. And then, yung ating laman daw ni temp na 64, mapupunta kay min index. Okay, so kung napunta na siya dito, ika-cancel ngayon natin si 10. Yan. So, ibig sabihin, may update na yung ating array. So, kung nag-update na yung ating array, ilagay natin dito, check natin. Based sa naging update ng mga index value natin, or yung element. Ang laman ni array 0 is naging 10 na siya kasi nakancel nga yung 64. So, magiging 10. Yung naman ni array 1, dahil walang changes na nangyari dyan, so magiging 34 pa din. Okay. So, dahil walang changes at 2, so lagyan natin 90. Pero may changes tayo kay array 3, which is 64. Okay, sulat lang natin. So, yun yung updated nating
array. So, nag-switch yung position ni 10 at ni 64 na index. Okay, so pagkatapos nun, dahil nagkaroon na ng assignment operator or na-assign na lahat, so mag-i-increment na ngayon si I. Magiging 1. Okay, so dahil 1 na si I, i-compare ulit natin. Yung laman ba ni I, mas mababa sa n-1 na 3? Okay, dahil mas mababa pa din siya, magiging true. Kung true, papasok siya sa loob nito, and then, i-assign na natin yung laman daw ni I, mapupunta kay min index. So, itong 1 na to, mapupunta dito. Yan. Then, gagawin natin next, i-assign daw yung naman doon ni I plus 1 mapupunta kay J. Ano ba yung I plus 1 natin? So, I natin is 1 plus 1 magiging 2. Ilalagay daw siya kay J. Ito. Okay, dahil naglagay na tayo, itatanong natin, si J ba na 2 is mababa siya kay N? Itong N natin na 4. Dahil true, mas mababa naman talaga siya, gagawin natin, meron tayo ditong if statement na mag-compare ulit kay J at kay min index. So, ang index J natin, ang nakalagay dyan is 2. Ayan. So, based sa ating updated na array, ang 2 na value is 90. And then, yung ating min index naman na 1 is 34. Okay, so 34. Kung naging 34 siya, si array J ba, mas mababa ba siya kay min index? So, dahil false, nag-false siya, ngayon, mag-i-increment lang ulit si J. Kasi hindi na niya execute to dahil false nga. So, si J magiging 3. Kung naging 3 na si J, tatanungin ulit, si 3 ba, mas mababa kay 4? So, dahil true, ang gagawin natin is, dito, i-check ulit natin yung ating array J. So, ilan ba yung array J natin? So, based dito, ang array J natin is index 3. At ang updated na index ng 3 is 64. 64. And then, yung mean index natin is 1, so 34. Okay, kung naging 34 siya, tatanungin natin, yung array J ba, mas mababa ba siya kay mean index? Na, yung 64 ba natin, mas mababa kay 34? So, dahil false, gagawin natin, i-increment lang natin si J, magiging 4. Compare ulit natin. Si 4 ba, mas mababa ba siya kay 4? So, dahil false, gagawin natin, exit na tayo dito sa inner for loop, tapos, mag-a-assign na tayo ng mga values natin. So, dahil naka-exit siya dito, punta tayo dito sa baba. So, ano bang meron dyan sa ating nakalagay na code? So, yung array I daw natin, ano ba yung nakalagay sa array I natin? Yung I natin is 1, yung value niya. Okay. Ang updated nating array, nakalagay dyan, ang element is 34. And then, ilalagay daw siya kay temp. Ayan. Tapos, yung laman daw ni min index na 1, dahil nagkaroon ng value ulit tayo. So, check natin, ano ba yung value ni 1? So, dito, nakalagay 34 pa din. Okay. And then, dahil tapos na tayo dito, i-check natin, i-assign daw siya, papunta kay I. So, itong 34, mapupunta kay array I. Although, para sila ng value, pero kasi dadaanan pa din naman siya at i-cancel out lang natin para at least mas dala yung simulation. So, na-cancel out. Then, yung laman daw na temp natin, ilalagay daw dito kay min index. So, 34 pa din naman siya. I-cancel lang natin yung sa taas. Okay, so, pagkatapos nun, i-check natin, ano ba yung updated na array based doon. So, dahil yung array index 1 is 34 at ito naman sa kabila is 1 pa din. So, walang magbabago doon sa ating array. And then next, ang gagawin natin, dahil tapos na, increment ulit si I. So, increment si I magiging 2. Okay, kung nag-2 na si I, mas mababa ba siya si I kay n-1 na 3? So, dahil true, gagawin natin, i-assign ulit yung laman ni I mapupunta kay min index. Laman ni I na 2 mapupunta dito. Okay, kung nalagay na natin, pasok ulit tayo sa for loop. Yung laman daw ni I plus 1, so ang I natin is 2 plus 1 magiging 3. Okay. Ilalagay daw siya kay J. 3. Okay, ngayon, si J ba, mas mababa ba siya kay 4 na N natin? So, dahil true, ang gagawin natin is, pasok ulit tayo sa if statement. Ilan ba yung index value ni array J? Ang naman ni array J ay index 3 at ang kanyang value is 64. Okay. And then yung ating mean index naman na 2, yan, lagyan natin dito. Based dito sa ating array, 90 yung kanyang value or yung element niya. So, si 64 ba, mas mababa pa siya kay 90? So, dahil true, ang gagawin natin is, so kung dito true, yung naman daw ni array J, yung naman daw ni J, mapupunta kay min index. So, ito yung ating J, mapupunta siya dito kay min index, so magiging 3 ito. And then, kung nag-assign na tayo ng value, mag-i-increment na ngayon si J, magiging 4 na. Okay, tanong, si 4 ba, mas mababa ba siya kay 4? So, dahil false, wala siyang equal sign, ang gagawin natin, exit na tayo sa inner for loop, and then, punta tayo dito sa baba. Okay, ano bang meron value sa baba? Okay, so, yung naman daw ni array I, alam ba yung value ng I natin? Ang value ng I natin is 2, itong sa baba, 2. Okay, so, lagyan natin dito, 2. And then, ilan ba yung, ano gagawin natin dun sa 2 na value niya? So, check natin, ang element niya is 90. Okay, ilalagay daw yung 90, papunta kay temp. So, dito,
Pupunta dito kay temp. Kung nalagay na natin kay temp, yung next line natin is, yung laman daw ni array index, ano ba yung index number niya? So 3, yung laman daw nun, ano ba yung element value niya? 64. Yung 64 daw, is mapupunta daw siya kay array I. So yung array I natin na dating 90, mapapalitan na siya magiging 64. So ito, i-cross out na natin to. Yan. And then, yung naman daw ni temp na 90, mapupunta daw siya kay mean index. So, yung dating value niya na 64, mapapalitan siya magiging 90. So, mag-switch ulit sila ng position ng element. So, check natin, evaluate natin. Ano ba yung mga naging changes natin? Yung ating index 3 na dating 64, magiging 90. And then, yung ating index na 2, ito yon yung 90 dati, magiging 64. Okay, so nagkaroon na ng changes. And then, increment. Okay, mag-i-increment na tayo ng, dahil tapos na tayo dito, mag-i-increment na tayo ng I. Gawin natin I magiging 3. Okay. And then, yung ating n-1 na 4, so ang value niya is 3 na. Uli. Then, compare. Si 3 ba? Mas mababa ba siya kay 3? Okay, so dahil walang equal sign, magiging false ito. Okay, and then, kung na false, exit na tayo sa ating loop. Okay, so yun lang.